Akyat sa number 2 seed ang Win Angeles Lakers na magkaroon ng 4-game winning streak. Namuntikan pa sila sa Utah Jazz na wala pa si DeAndre Ayton dahil sa knee contusion injury. Hindi siya nakapaglaro ng second half. Base pa kay Redick, wala na siyang infong maibigay sa media dahil nung matamaan si Ayton sa tuhod, hindi na niya alam kung ano nangyari at hindi nakapaglaro ng second half. Tinamaan ang rookie ng Jazz na si Ace Bailey sa tuhod itong si DeAndre Ayton na dun lang nakita ni JJ Redick na paika-ika ng maglakad. Hindi rin 100% si Ayton papasok ng game versus Jazz dahil tinamaan siya ng sakit. Laganap ata ang sakit ngayon sa NBA. Bago yung game ng Jazz, hindi rin nakapag-practice si Ayton dahil meron siyang sakit nun at hindi pa nga sigurado makakapaglaro. Pero sinabi ni Redick before yung game na maglalaro si Ayton versus Jazz. So hindi rin nag-aalala si Redick kung anumang injury ang nakuha ni Ayton dahil meron silang mga pamalit. Parang iba yung datingan ng mga sagot ni Redick sa post-game interview. Pero malamang alam niya kung paano i-handle yung media dahil galing din naman siya dun. Yung ibang coaches kasi sasabihin hopefully hindi malala yung injury kasi kailangan ng team, lalo na maganda yung nilalaro ni Ayton ngayon. Yung iba naman bibigyan ng kahit papanong update para gumaan yung loob ng ibang mga fans. Parang si Redick walang pakialam kay Ayton. Kakaiba lang talaga yung sagot ni JJ Redick kanina nung tinatanong siya regarding sa injury ni Ayton. Hindi lang naman kasi siya ang nawala talaga sa lineup dahil nung bumalik si LeBron at si Gabe Vincent, pati si Bando tinanggal na sa rotation ng Lakers. Lagi daw kasing nawawala. Huling nakapaglaro si Bando, Milwaukee Bucks pa. Back-to-back ding hindi pinalaro ni Redick. Nasa 10-man rotation ng Lakers. Kaya naging 10 na wala kasi si Ayton versus Jazz. Pero 9-player rotation lang talaga ang ginagamit niya. May possibility naman na makabalik si Bando kapag mayroong player ang hindi makakapaglaro dahil sa injury tulad ni DeAndre Ayton kung malala ang knee contusion injury niya dahil papatak din yun ng ilang linggo ang recovery pero kung mild lang ilang araw lang din yun at ilang games. Kasama din ni Bando na nawala sa rotation at naging reserve na lang si Dalton. Mukhang nakamove on na ang Lakers sa kanya dahil merong player na kaparehas ng laruan si Dalton, si Jake LaRavia, merong pang defense. Tinamaan ata ng sophomore jinx si Dalton. Hindi lang naman kasi ngayong season nagsimula yung pagbagsak ng game niya. Nagsimula pa yon nung kinancel ang trade niya sa Hornets. Mukhang hindi rin naman siya magiging okay doon dahil sa bagong rookie namang nakuha ng Hornets. Pero ang chance ni Dalton kung laging wala si LaMelo at si Brandon Miller. Si Bando at itong si Dalton ang possible trade package ng LA para makapag-improve ng lineup. Base kasi sa report, interesado ulit ang Lakers na makuha si Wiggins para ma-improve ang kanilang lineup. Meron na silang Hachimura ngayon. Noong nakaraan si Daniel Gafford para backup big man. Ngayon naman ibinalik yung trade rumors kay Wiggins. Virtually bumaba ang average ni Wiggins. Nasa 17 points, 5 rebounds, 3 assists pero 48 and 36%. Mas komportable siya sa game dito sa Miami. Para makuha ng Lakers si Wiggins, kailangan nilang bitawan si Hachimura na may kasama pang isa or dalawang player. Pero syempre, iintayin muna ng LA kung iti-trade ba ng Miami si Wiggins. Maganda yung nilalaro sa kanila ngayon. Dalawang type pa ng player ang dapat kasama pa ni Luka para makaabot ng mas malayo sa playoffs. Isang two-way player at isang big man katulad dati sa Dallas. Sa ibang report pa, ang Detroit nakikipag-discuss din di umano ng trade sa Jazz kapalit ni Markkanen. Malaki pa rin nung hinihingi ng Jazz kaya sila napapag-iwanan ng San Antonio at Brooklyn sa mga draft picks. Kinukupal plug kasi nila ngayon ang Detroit. Gustong kapalit ng Jazz isang core player ng Pistons, si Ausar Thompson, kasama pa ang multiple first rounder. Isa lang kasi ang reason doon kaya gusto nila makuha si Thompson para magamit din pang trade para naman makakuha din ng ilang draft picks. Hindi yon para i-improve yung player.